National Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, plus 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong hapon, kung mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo, dinggaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mayong aga gid sa aton sini nga mga suki tag paramati all over Western Visayas, provinces of Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman sa mga kultura naton sa Negros Occidental. Welcome mga biyan sa panibagong episode sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Today is Tuesday, February 24, 2026. Sa kinahanglan mga ko po ninyo tubtub alas 9:55 subong iyang aga, ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa atong mga suki tag palamati sa mga nanuhay-tuhay nga pungsod abroad, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton sining nga pagpakalagad, maayong aga gid sa inyong tanan. Ang pagpalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa, mabakyan live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpangalagad, subong iyang aga, lakip sa aton nga pag-istoryahan ang pila ka mga development sa balita nasyonal. Kahapon mga biyan, formal nga nagperma sa isa ka Memorandum of Agreement ang pila ka mga alkalde sa nanuhay-tuhay nga syudad kag kabanwahanan sa bug-os nga Pilipinas. Agod ipatuman mga biyan ang pagtukod sang mas madamo nga mga classroom nga isa sa mga nagaapekto sa kalidad sang edukasyon sang aton nga pungsod. Pila ka mga opisyal gikan sa aton sining nga rehiyon, lakip na sa Negros Occidental, ang nagtambong sa sining nga aktibidad kag nagperma mismo sa Memorandum of Agreement o kung mowa kaupod ang DepEd nga ginbato naman ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang subong aga mga biyan, nagapadayon man ang aktibidad sa TESDA
kung sa diin na pangunahan ni Secretary Benitez ang groundbreaking ceremony sa TESDA Regional Training Center sa Iloilo. Ano bala ang katuyuan sang sining aktibidad? Ibaloon naton sa indigid lamang malugay. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga natipon nga mga balita kag mga isyu nga pagadalon sa kahanginan, mag-check anay kita mga biyan sang latest update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin paniempo sa mga adlaw sang Martes. Lauman bala naton mga biyan ang mapaang sa gihapon nga paniempo, especially sa pag-abot sang udto tubtob sa hapon. Or shall we expect sang posibilidad sang pag-ulan sa mga adlaw sang Martes. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga sa sining oras ko po naton sa piyak nga linya. To give us the latest update sa DOST Pag-asa, we have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hello everyone, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa subong nga adlaw sa Tuesday, February 24, 2026. Easterlies nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat o panag-uob. Labi na gid sa hapon kagabihon tugas ang easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon east to northeast, nga magadala sa makanay tubtub makasarangan nga pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 23 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kag ng alas 6:07 sang aga kag magatunod ini alas 5:59 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update. Halin dili sa Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestre. Madamo gid nga salamat. Sa aton sini nga mga kauturan nga naga pamangkot no tuhoy sa pagsugod na balance ang dry season, may pagwa na ma'am nga advisory when exactly magsugod ang aton sini nga dry season. Possible sir ang first week or second week sa March natin sir transition naman kita sa aton nga dry season sir. Kadungan sang dry season ma'am ang pagbantay man naton sang heat index sa subong paniempo ma'am o kung sa subong adlaw tubtob ano ang posible madangatan nga heat index sa aton sini iyang rehiyon. Possible sir maka-experience kita 37 to 41 degree nga heat index sir. Ayun. Ma'am Lenore Silvestre, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Welcome sir, kag maayong aga sa liwat. There you have it mga biyan, ang latest update sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:13 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas mga biyan, alas 9:14 na sa aga. Mga biyan ang posible pagsugod sa dry season sa maabot nga Marso, particularly in the second week sa Marso. Kaya sa aton sining mga kuturan ang heat index 37 to 41 degrees Celsius. Pagahalong gid kaga from time to time mga biyan mag-inom gid sa madamo nga tubig para mapabilin ang
aton sining lawas na hilway sa dehydration sa mga immunocompromised o may mga history na sang heat stroke. Likawan ang pagbulad sa adlaw. Kagalauman mga biyan ang mga mas mainit kag mas mapaang pangapanempo in the next few days. 9:15 in the morning. Sa gihapon nga pamati mo sa pagpangalagad sa ang programa Balita, Issue kag Iban pa. This time mga biyan magakuha kita anay sang update tuhoy sa sining aktibidad sang TESDA. Sa diin mismo si Secretary Kiko Benitez, ang Director General sang TESDA mga biyan, ang nagpadulong diri sa syudad sang Iloilo para pangunahan ang ining groundbreaking ceremony sang Regional Training Center subong Pebrero 24. Para mag-cover sa sining aktibidad dito mga biyan ang aton sining loading si Marian Grace Areñata agod nga makuha ang pila ka mga detalye may kang tanan sa siniiyang groundbreaking ceremony. Kapag natin subong sa piyak na linya to give us the latest sa sining event dira sa Regional Training Center sang TESDA, we have loading Marian Grace Areñata. Radyo Pilipinas, report. Lords, good morning. Lods, good morning. Pangunahan ni Technical Education and Skills Development Authority ng TESDA, Director General Kiko Benitez, ang groundbreaking ceremony, Lods, no, sang aton nga Regional TVET Innovation Center diri sa aton nga TESDA Region 6 compound subong Martes, February 24. Ongoing, Lods, ang aton subong Lods nga ginahiwat nga program no sa sining groundbreaking ceremony dagdag utapos ng Lods no presentado ni Director Gilbert Castro, PMO sang TESDA or Project Manager sang TESDA ang overview sang sining proyekto. Lods sang ini Lods no nga Regional TVET Innovation Training or Innovation Center naton diri sa TESDA Iloilo. May project cost in Lods na 100 or more than 144 million pesos. Kagina pananaw Lods no nga matapos ang construction sang siniman nga Innovation Center on December 12, 2026. Kag ang inilods no nga pagpatindog sang aton nga center kabahin ini sang supporting innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training o CEPTIVET project nga isa inilods sa nationwide nga reform program nga ginapangunahan man sang aton nga TESDA nga may funding development or may funding support halin sa Asian Development Bank. Kagkainalos no during gani sang overview sang sinino nga proyekto gipresenta kung ano no nga mga target training programs ang iga-develop o kung iga-tanyag sa sininato no nga Regional TVET Innovation Center. Laki diri Lods ang National Certificate 2, laki madiri ang aton nga National Certificate 3, National Certificate 4, kag ni ara makita nga diploma program nga Mechanical Engineering Technology nga igatanyag diri. So ang ibang palit no nga detalye sang sinino nga regional training or Regional TVET Innovation Center mahibaluan naton kay try naton later on nga malabot diri Lods no ang aton man nga Secretary Lods. Ayun Lord, so to make it short no kadungan man gali sa mga o konsang sining infrastruktura ang dugang nga mga programa nga lauman sa aton sining nga makuturan diri sa Western Visayas. Yes, correct ina Lods no hambag gani Lods isa Lods sa tinutuyo no sang sining pagpatindog man sang Regional TVET Innovation Center para nga pasangkad pagid no ang skills sang aton man nga mga kauturan niya nag-avail no sa mga training sa aton nga TESDA. Actually Lods no ang core feature no sang aton nga CEPTIVET amo ini ang pag-upgrade sang 17 ka TESDA technology institutions
isa kada rehiyon. So amo diri lods no sa aton ang Regional TVET Innovation Centers nga groundbreak subong adlaw. So ang center lods magatanyag ini sa mga higher level national certificate nga gi-mention man naton kanina, ang mga diploma programs, maga-integrate man lods sang advanced fourth industrial revolution skills kapareho sang artificial intelligence, automation kag Internet of Things kag magahatag man lods no sang pasilidad or venue para sa applied research, enterprise training or enterprise-based training kag business incubation. So, kumbaga dako ini lods no nga bagay for us diri sa Western Visayas nga may kaangay silino or miara na kita sang Regional TVET Innovation Center. Ayun, Lods, other than Director General Francisco Kiko Benitez, nga isa man kadigrense, no? Sino pagid ang kaupod niya para magpanguna sa sining groundbreaking ceremony? Yes. Kaina lods no, nakita naton diri ang aton man nga OIC Regional Director Talos lods no kay Anay RD Tony June Tamayo. ng aton no nga ARD Subong nga si Ma'am Esther Babalo amo ini siya subong ang aton nga acting regional director, and I've mentioned earlier lods no naghatag sang project overview si Director Gilbert Castro ang project manager sang aton man nga TESDA. Ongoing subong lods no ang paghatag sang mga message of support no sa mga partners sang aton TESDA Region 6 and whole TESDA. As of now lods no nakabutan diri sa program nga ara si Governor Arthur Tafanser Jr. kag si Congresswoman Cham Baronda, but as of now lods wala diri sila, pero si Mayor Raisa Tranias nagpadala diri sang iyaya nga representante si Councilor de la Liana kag hambaga ni lods no sang host kanina kabahin lang ini sang week long nga pagtinir diri lods no ni Secretary Benitez. For the information of everybody, isaman ini siya sa ginalauman nga maghatag or speaker sa pagahiwato no nga summit ang thread race no sang aton nga Commission on Higher Education. Ayun, so lauman naton ang mas ginpatahom kag mas manami pagid nga serbisyo nga dala sang TESDA sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa Western Visayas. Lods, madamo gid nga salamat sa imo nga balita. Live gikan diri sa TESDA Region 6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, ang latest gikan sa aton sining TESDA Region 6. Gindulong sa aton ni Lodi Marian Grace Araneta. Ini ang tuhoy sa pagbisita ni Director General Secretary Francisco Benitez ang TESDA para pangunahan ang groundbreaking ceremony sa isa naman ka edipisyo o dira sa TESDA Region 6 ang Regional Training Center. So kadungan sini mga biyano ang pagtanyag sang mas madamo pagig nga mga kurso nga mahimo makahatag sang additional nga palaagyan para sa aton sini nga mga kauturan nga luyag nga magkatrabaho sa abroad kag diri sa pungsod Pilipinas sa mas mataas iya nga sweldo. Ang ining mga tech work opportunities mga biyan ang nagresulta sa madamo nga career para sa aton sini nga mga kauturan, especially those involved sa mga infrastructure, automotive. Nagapati ang aton sining gobyerno na hindi man tuod tanan ang may kapasidad kag kahigayunan nga makaeskwela sa kolehiyo, pero wala nagauntat dira ang kapalaran. Madamo sa mga kauturan naton na despite wala nakatapos sila pag-eskwela sa kolehiyo, tigayon iya nga nakakuha o nakaangkon sang manami nga mga oportunidad bangod sa mga programa nga ginatanyag sa TESDA. O pila sa ila karon ang nagatrabaho na sa mga dalaguan nga kumpanya sa abroad, especially sa Middle East. Kagang ini nga programa sang TESDA mga biyan libre nga ginatanyag sa aton sini nga mga kulturan. Gani sa mga kulturan naton dira nga napaslawan nga makatapak sa kolehiyo kung makapadayon sa pag-eskwela despite sa mga pagtinguha
bangod sang kapigaduhon. Don't worry mga biyan, ang TESDA mahimo nga maghatag sa inyo sa mga oportunidad nga inyo ginadamgo. Alas 9:25 sa aga. So magluwas mga biyan sa aktibidad sa Regional Training Center. Nakipman sa mga aktibidad ni Secretary Benitez mga biyan, subong iyang adlaw ang pagbisita sa Banwa Iyasang Pabia. Ilalauman ang presensya sang aton sining TESDA Director General sa alas 12 tubtob alas 2 sa hapon dito sa BJMP Putotan. Ini para naman sa paglunsar sang Iloilo Provincial Government Training Center. Samtang alas 2:30 tubtob alas 6 sa hapon, lauman naman mga biyan ang pagpadulong ni Secretary Benitez sa Pavia Cover Gym para sa natalana nga graduation sa TESDA Scholars kag paglunsar sang Skills Passport mobile app and e-wallet. Hindi e-mobile wallet and e-passport mga biyan ang or Skills Passport ang kinlunsar sang sining karon lang. Sa diin pinaagi sa sining application mga biyano, sarang makitaan sa aton sining mga kauturan ang mga nanuhay-tuhay nga mga oportunidad nga gindisenyo gud suportahan ang mas madamo nga mobile and tech-enabled workforce. Ang platform mga biyan nagahatag sa mga users ang convenient nga online record. Nakip na diri mga biyan sang ilang nga qualification, making it easier para sa ilang mas madasig nga pag-access, pag-dumala, kag pag-share sang ila sining nga mga credentials anytime and anywhere. Pinaagi man sa Skills Passport sa mga graduates, workers, kag job seekers can present verified TESDA issued certificates sa ila sining nga mga employers para sa mas madasig kag mas reliable nga credential checking. So you don't need mga biyan to bring sang inyo sini iya nga mga tanan-tanan nga bulko nga mga certificate kung nagasalig ang inyo sining pag-a-applyan nga kumpanya sa kaundan sang sining Skills Passport. Dira pa lang makita nila kung ano nga mga programa ang imo nga natapos kag kung ano nga mga certification ang imo nga nabaton. Katuyuan sang sining inisyatibo mga biyan nga masuportahan ang transparency sa skills recognition, mapatawhay ang recruitment processes kag mapabaskog ang pagsalig sa tunga sang training institution kag sang industriya. Bilang kabahin man sang digital transformation efforts sang TESDA, ang Skills Passport magabulig sa pagpasanyog sa mga Filipino workers with a portable, globally relevant proof of their competencies. Lakip sa mga features ang sining nga mga sang sining nga TESDA Skills Passport mobile application mga biyan, ang Digital Skills Passport, Job Matching and Find a TESDA Marketplace, Integrated Scholarship and Training Access, kung sa diin mahimo na nga maka-browse o kung makapangita, maka-apply kag maka-track sang TESDA scholarship programs sa sulod mismo sang app. Samtang nag-access man sang TESDA online program para sa libre nga upskilling courses. This creates mga biyan a seamless pathway from learning to certification and employment.
May-ari man diri mga biyan sang AI assistant and smart support kag secured and verified identity integration. Magluwas diri mga biyan. Siyempre, ang scholars can receive their training support funds swiftly and securely through digital payment channels, streamlining mga biyan the disbursement processes. Kaya nagapasiguro nga ang bulig is delivered in a more transparent, convenient, and reliable manner sa idalom sang TESDA. So mayara man mga biyan ha, sang TESDA e-wallet sa sining TESDA Skills Passport mobile application. Sa mga scholars, mahimo gid nga i-maximize ang mga features ang siniiyang TESDA Skills Passport for convenient and more transparent nga pag-access sa mga serbisyo sang aton nga TESDA. Kanami lang kaya ang aton sining TESDA Secretary kag aton nga DepEd Secretary mga biyan, sila ni ang nangin tagpamuno gid kag tagduso sa mga nanuhay-tuhay nga programa sa edukasyon antes ang ila sining pagpungko bilang mga tiglikom sa DepEd kag TESDA. Madamo ning nga mga kahigayunan nga napalabot sa ila mga biyan ang mga hinaing o kung mga sentimiento sa mga Pilipino tuhoy sa pag-access hindi lamang sa aton sining basic education kundi pati na sa mga TechVoc program. Gani nangin bintahagid kaysa ila nga pagpungko kutob sang mga sentimiento nga ila sining nabatian ang gintingwaan nila nga mga pangitaan paagi. So pinaagi kay Secretary Sani Angara sang DepEd ang mga problema kag hibubunot tuhoy sa kakulang sang classroom. Subong administrasyon mga biyan ang ginatingwaan gid nga mahatagan na sang solusyon ang problema sadto sa mga TechVoc graduates and TechVoc scholars nahatagan man katumanan through the leadership of Secretary Kiko Benitez. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:32 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naman naton ang pila ka mga balita nasyonal. Particularly mga biyan ang ining kasugtanan sa duga sa DepEd kag City Mayors para sa pagtukod sang dugang nga classroom sa bug-os nga pungsod. Ini mga biyan ang ginpermahan kahapon na ginpresenta kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Ini kagiban pa nga mga impormasyon aton nga patpaton pagkatapos lamang sang pila kapahanumdo. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo, Radyo Pilipinas News, upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning, upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue, kag iban pa, upod kay JP Hervas. Radio Journal, upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal, upod kay Marian Grace Erenieta. Babae ka, upod kay Marian Grace Erenieta. Cooking, upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa, upod kay Paul Tarosa. Headliners Plus, upod kay Paul Tarosa. Youth Connect, upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:39 na sa aga. Sige hapon ang pamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mahabian sinalom sa programa nga sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang, ginpabaskog pa ang kapasidad sa mga lokal nga panguluhan para nga mas mapadasig ang pagparabot sa serbisyo kag bulig direkta sa mga pumuluyo. Ginpangunahan kahapon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsar sang mas ginpadako nga Local Government Support Fund na maghatag naman sang gilayon nga pondo, teknikal nga suporta kag mas ginpahapos nga proseso
para nga mas madasig nga mapatuman ang mga proyekto nga kinahanglanon sang tagsa ka komunidad. Lakip diri mga biyan ang pagbaragtag sang 60 kilo nga bugas para sa 5.67 milyon nga pamilyang Pilipino. Kaupod sini ang pagpondo sa mga kalsada, hospital kag health station, tubig kag elektrifikasyon kag mga evacuation center para mas manginhanda, mas hilway kag mas masanyog ang tagsa ka kabanwahanan kag syudad. Sa bagong Pilipinas, ang pag-unlad ay hindi lang nasa sentro ng pamahalaan kundi nararamdaman sa bawat rehiyon at komunidad. Samtang giniganyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanan nga Pilipino nga mangin kabahin sang aton sining nga gobyerno sa pagsulong sang mas masanyog, mas progresibo kag mas makatarungan nga komunidad para sa tanan. Nagpanawagan man ang Presidente sa mga lokal na opisyal na magpadayon sa pagpakita sang espiritu sang pagpagserbisyo sa pungsod, paghiliusa kag koordinasyon, subong man ang ilang ikasarang integridad kag kabalaka sa ilang mga pumuluyo. Suno sa Presidente, dako ang mabulig sang kada Pilipino sa pagbantay sang ilang mga komunidad para masiguro na ang kada proyekto kag kada pondo sang mga pumuluyo ang mapuslan sang kada pumuluyo. Panugyan man sang Presidente nga maghugpong ang mga Pilipino sa pagduso sang isa ka bagong Pilipinas, mas handa sa pagharap sa mga hamon, mas bukas sa mga oportunidad, mas maunlad para sa mga susunod na henerasyon. Samtang suportado ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang, nga ginunsar kahapon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Suno sa kaduluyag sa Presidente nga siguraduhon nga ang Local Government Support Fund direkta nga mahatag sa tanan nga LGU agud nga ang tag sa kabanwa kag syudad may alalangay nga shares ang suporta halin sa national government. Ang nasambit nga inisyatibo sa idalom sang Office of the President nagatuyo nga mas mapalapit ang serbisyo kag pondo sang national government sa tag sa kalokal nga panguluhan. Suno sa alkalde, hindi ini ang labing una nga kahiganan nga gin-download ang LGSF sa among nga pamaagi, gani mas sistematiko kag mas target based agud ma-identify gid sang insakto ang pinaka-prioridad nga kinahanglanon sang isa ka LGU. Sa bahin sang Iloilo City mga biyan ginpahayag nga padayon ng ila paglibot sa mga barangay agud mabatian mismo ang mga prioridad nga proyekto nga sarang mapunduhan paagi sa LGSF. Ini nga ground level consultation nagabulig agud masiguro nga ang pondo mabutang gid sa mga proyekto nga may direkta nga benepisyo sa mga Ilonggo. Pinaagi man sini mas mahatagan sa husto nga alokasyon ang mga proyekto sa infrastruktura, social services, disaster resilience, kag iban pa nga mga essential program. Sa iban pagid nga balita, ginpresenta kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginpermahan nga kasugtanan sa tunga sa Department of Education kung DepEd ka mga syudad sa bug-os nga pungsod para ini sa pagtukod sang dugang nga classroom sa mga syudad sa Pilipinas. Kung maduduman, una na nga nagperma sa Memorandum of Agreement kung MOA ang DepEd, kaupod ang mga probinsya sa bug-os nga pungsod. Suno kay Presidente Marcos, katuyuan sini o kung pamaagi ini sang gobyerno agud nga masiguro nga tanan nga Pilipino nga mga estudyante ang may ara sang hilway kag desente nga hulot klasihan. Sa dalom sang programa natalana ang DepEd sa standards kag disenyo nga dapat sundon para sa pagtukod sang mga dugang nga hulot klasihan. Ang LGU naman ang panguna sa procurement kag aktual nga construction. Yara mga bayan sa 85.39 billion pesos nga pondo ang ginpain sa gobyerno para sa basic education facilities
subong nga 2026. Target sang gobyerno nga mahatagan sang kasulbaran ang natumod nga classroom gap nga yara sa 165,000 kalibo. Samtang gininganyo naman sa Department of Education ang mga lokal nga panguluhan nga magpatukod sang mga ginatawag nga learning continuity spaces sa ilatag sa kamangad nasakupan. Suno kay Education Secretary Sani Angara, ini para may magamit pa nga mga lugar ang mga kauturan nato, especially ang mga estudyante, samtang ginaubra ang mga hulot klasihan ukon sa tion sang emergency ukon sa kuna. Ginpabutyag sang Tiglikom ang ining parugyan sa pagperma sang Memorandum of Agreement sa tungka sang DepEd kag sang nanaytuhay nga mga local government unit para padasigon ang pagtukod sa mga hulot klasihan. So kabay pa ang ining panugyan sa aton sining Tiglikom ang mahatagan sang aksyon sa aton sining LGU. Kung na-notice ninyo, sa tion gani sang dalago nga emerhensya, tion nga may bagyo, ang gilayon nga ginagamit ng mga evacuation center ang aton sining nga mga school premises, particularly ang mga classroom. Samtang yara pa sa evacuation center ang aton sining nga makuturan, samtang ginahulat pa nga makatukod sang ila sining nga mga puluyan, apektado ang pagtuon sang pila naton ka mga estudyante. Pero kung may ara sang learning continuity spaces nga samtang may ara sang evacuees, hindi iya maapektuhan ang pagdulong sang edukasyon o kung pagtudlo sa mga kabataan. Pero naintindihan taman nga ang iban gani haluson man nga makatukod sang classroom, how much more sang learning continuity spaces. Pero with this recent nga MOA mga abyan, we look forward nga ang gap, ang classroom gap nga more than 100,000 ka mga hulot klasihan ang mahatagan na kasulbaran, pinagi man sa pagbinuligay sa aton sining mga tagsa ka mga local chief executive, mga alkalde, gobernador sang tagsa ka syudad kag probinsya. Kag sa tapusan nga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Maskin padasig kag maskin papos na sa gobyerno ang proseso sa pag-request sang financial assistance para sa mga programa kag proyekto sa mga local government sa pinaagi sa Ugnayang Bayan Portal. Sa pagpanguna ni President Ferdinand R. Marcos Jr., kaupo ng Department of Budget and Management sa dalom sang Local Government Support Fund, financial assistance to LGUs, katuyuan sa inisyatibo nga mapalapit ang serbisyo sa national government sa mga lokal nga panguluhan. Bukas ang Ugnayang Bayan Portal sa tanan nga LGU nga mayara mga biyan sang verified account. Para makaperehistro, kinahanglan lang mag-ubra sang account sa website sa Department of Budget and Management. I-download kag sabton ang mga registration form halin sa Local Budget Circular number 169. Ipaperma ini sa local chief executive, ipanotaryo kag isumite sa pinakamalapit nga DBM regional office. Kung maaprubahan ang rehistro, igahatag naman ang login details nga mahimo gamiton sa local chief executive sa pagsumite sang request para sa financial assistance. Sa dalom sang bagong sistema, magalagin lamang ang LGU magapili sang proyekto kag igasumite ang kinahanglanon sa mismo nga portal para sa mas madasig kag mas maatag nga proseso sa pag-aproba sang pondo. So ayon mga abyan ha, padayon nga ginapatawhay sang aton sining
gobyerno ang pila ka mga proseso. Sa Malawi gation ginareklamo bago da ang iba na tamaan kahinay, wala update. Ang iba na masiling sila o ginakalawang o kung ginatuktukan na sa lamesa. Iti sa Malawi gation nga pag-request wala sang progress. Ang iba na dugayan lang, natambakan, nadula. Tugtog nga natapos lang ilang termino, wala man lang sang response kung aksyon. But with this ugnayan portal or ugnayang bayan portal ng DBM, wala umana to ng mas madasig kaga mas pahapos nga pag-request ang pondo para sa mga bulig pinansyal nga kinahanglanon sa aton nga mga local government unit. So the challenge is now on the LGUs mga biyan to take their respective nga mga responsibilities sa pagparehistro para ma-access ang ining ugnayang bayan portal agud nga sa mga masunod nga pagpangayo sang budget o mas madasig na kaga mas matrack kung ano na ang development sini. Alas 9:51 sa aga, again mga biyan ang aton sining PSA nagapalinton sa tanan nga mga luyag magpasakop sa ila sining TikTok entry kaga sumuman sa ila sining e-poster making contest. Ang e-poster making ang bukas para sa mga estudyante sa junior high school, samtang ang TikTok contest naman emphasizing the theme for this year's Civil Registration Month ang bukas para sa tanan nga mga estudyante, mga tiglawas ang nunay-tuhay nga mga organisasyon. Ang deadline sini mga biyan ginapalawig pa tubtob sa Pebrero 26. That would be on Thursday. Mahimo pa kamo nga mag-submit sang inyo sini nga mga entries for a chance to win sang papremyo nga gin-preparar sang PSA para karon nga tuig. The awarding ceremony will be held mga biyan on Friday, Pebrero 27, 2026. Samtang reminder lang sa aton sining mga estudyante on tomorrow mga biyan till Friday, wala na isang face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo kadungkan sang pagpanagbalay sang syudad sang ASEAN Summit. Saylo anay sa blended o kung online learning ang aton sining nga mga estudyante. Alas 9:52 sa aga, sa ngalan nagilamang sa akon mga katuwang technical Mr. Rochelle Jones Otero sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito